Hirap eh. Mahirap naman. Hi guys! I'm finally back with my favorites. Parang ang tagal na since yung last na favorites ko, diba? I think the last favorites na ginawa ko is yung 2014 favorites. So, ilang beses ko na sinabi yung favorites. Let's get on with it. These are my favorites for the month of March. Let's start with the BB cream and foundation. Since marami ako nasubukan, marami ako nagustuhan, I will start with a cake foundation. Ang paborito kong cake foundation sa lahat ng na-review ko, I think yun talagang proud ako na may share ko sa inyo, na maisasuggest ko na maganda para sa oily skin is itong Fashion 21 Cake Foundation. And ang shade ko is number 6. Ganito yung itsura niya. It's yellow undertone. Saktong-sakto to sa ating skin tone. Yun lang kung dry ang skin mo or meron kang dry patches. Hindi ko yata ito masasuggest kasi na-emphasize niya yung dryness. Ako hindi na ako nagsiset with powder kasi powder finish na siya eh. Once na matuyo siya sa mukha, isa sa mga hinahanap ko sa foundation is yung hindi malagkit. Next one na na-discover ko na mura lang din. Ay hindi, medyo may kamahalan pa ng konti. Sana magmura sila kasi bagong labas pa lang siya eh. Itong Nichido BB Cream Everyday Wear. Skin lightening, lifting, moisturizing, soothing, color corrector. For a BB cream, maganda yung kanyang coverage. Kung gusto nyo talagang magtagal siya, I would suggest mag-primer. Primer talaga ang katapat. Okay, sa mga nagtatanong, kasi madalas akong tanungin about this, kung paano ako nakakapili ng tamang shade para sa akin. Pag nasa mall ako, dito talaga ako nagsuswatch. Kasi mas maputi yung mukha ko kaysa sa neck. So, ang ginagawa ko, parang pinapantay ko sila. So, mas okay sa akin na mag-swatch dito. If mas maputi yung leg nyo or the rest of your body kaysa sa face nyo, I would suggest na dito kayo mag-swatch sa ilalim ng wrist. Sa totoo lang, kahit ako, minsan nagkakamali ako sa shade na nakukuha ko. Talagang trial and error. Siguro sa dami na rin ang nabili ko na foundation, alam ko na kung ano yung shade na talagang para sa akin. Not unless may mga foundation talaga na nag-oxidize kahit na hindi naman ganun ka-acidic yung skin ko, ako hindi naman ako ganun ka-acidic sa face. Meron talagang foundation na umiitim pagkatapos ng ilang oras sa akin. Kaya, mapapansin nyo yun kapag hindi nyo gusto or nagkamali kayo ng shade, ang magandang gawin is i-mix nyo siya with a lighter shade, ganyan, or a darker shade. Kung masyadong maputi yung nakuha nyo, yun, try nyo yun talaga. Para hindi masayang yung nabili nyo. Next is itong Maybelline Dream Liquid Mousse. May kamahalan nga lang siya kasi it's 599 pesos. Pero maganda yung finish niya. Again, I'm speaking in behalf of merong mga oily ang skin. Merong oily ang skin? Or oily ang skin, rather. Maganda siya kung nasa aircon kang lugar. Pero kung nasa labas ka, or nasa field, or basta nasa labas na hindi aircon, iwas na lang kayo dito. Pero sa akin, mas napapatagal ko siya. Gagamitan ko ng primer before ko siya i-apply. Primer muna, and then ito, and then mattifying powder. So, ang mattifying powder na maisasuggest ko, actually dalawa. Since maraming nagtatanong kung anong comparison, kung anong masasabi ko dito sa dalawa, ito yung L'Oreal Matte Magic All-in-One Matte Transforming Powder. Ito naman yung Maybelline White Super Fresh. Ang masasabi ko lang, sa coverage, panalo to, L'Oreal Matte Magic. Kahit hindi ka na magsuot ng foundation, okay siya. Tsaka tumatagal. Pero, I would have to go with Maybelline kasi mas sakto kasi yung shade na nakuha ko para sa akin. I think ito yung pinaka-average na shade for Pinays. Itong shade na Honey. Itong shade ko naman dito is Vanilla Ivory. Mapapansin nyo mas yellow undertone itong isa. Pero, like I said, mas maganda yung coverage ng L'Oreal. Pero panalo sa akin yung Maybelline kasi mabango siya at saka mas mura siya. 299. 200 peso difference, kaya mas okay na yung Maybelline. Kung alin yung mas tatagal,
pareho lang sila eh. I really can't say kung alin dito sa dalawa na, kasi pareho silang hindi tumagal ng 12 hours na walang retouch. Pareho silang bagsak dun eh. Siguro depende na lang din sa suot mong foundation or kung nag-primer ka. Depende rin sa skin mo kung gaano ka ka-oily. Ayaw ko lang sa kanya yung sponge. Hindi ko type yung ganitong klaseng sponge. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa ganitong klaseng sponge, pero magaspang siya. Hindi siya smooth pag-apply. Pero yung sa L'Oreal kasi maganda. Pag-apply mo ganyan, nagsaslide sa skin. Ang aking favorite gel liner sa ngayon is itong Maybelline Lasting Drama Gel Eyeliner. Sa iba, nagsasmudge daw. Pero sa akin, ang nakikita ko lang na nagsasmudge dito sa gilid ng eyes. Pero sa crease or sa talukap ng mata ko, wala naman ako nakikitang nagsasmudge. Hindi rin siya nagtatransfer. Tumatagal naman siya sa akin kahit more than 12 hours, okay pa siya. Siguro dahil lagi akong nag-eyeshadow primer, kaya siguro hindi siya nagsasmudge or nagbabudge. Sa blush on naman, itong Shawil makeup blusher. Alam niyo nung una, hindi ko siya nagustuhan, pero the more na ginagamit ko siya, parang mas lalo ko na-appreciate siya, pati yung shade niya. Dati kasi, hindi ko pa makita yung shade niya nung una kong ginamit. Pero nung mga sumunod na paggamit ko na, like right now, suot ko siya. Ito kasi yung mga type ko na blush, yung hindi siya ganun ka-pink. Orangey peach, hindi siya pink talaga. Ang shade na ito ay natural beige. Yun, hindi ko nga lang ginagamit talaga yung sponge na kasama niya kasi parang nabubura yung foundation ko every time na yun ang ginagamit ko. Tapos, nung una, it looks matte. Ngayon, ginagamit ko na siya ng madalas. Parang hindi ko na kailangan mag-highlighter. Usually, kasi nag-highlighter ako. Para medyo may, since ang lagi kong ginagamit, matte foundation, matte powder. So, parang hindi naman ako mukhang flat na flat. Flat-chested lang. Hindi, joke lang. Ay, hindi. Actually, ngayon hindi. Naglalagay ako ng highlighter. Pero ito, parang hindi na kailangan. Actually, hindi nga makikita dito eh. Pag nag-swatch ka, hindi makikita. Pero pag nakalagay na siya sa cheeks ko, maganda. May oomph. May oomph ng konting highlight. Konting shine, but in a good way. So, next is yung lipstick na gamit ko ngayon. Last review ko, ang daming nagtanong sa akin kung ano lipstick yung ginamit ko. LA Splash Lip Couture Waterproof Liquid Lipstick Latte Confession. So, ito rin yung suot ko ngayon. Alam nyo guys, ngayon pa lang sasabihin ko na, ang ganda nitong lipstick na to. Magugustuhan nyo siya. Kung mahilig kayo sa matte, sobrang dali lang na application, tapos madali siyang mag-dry. Alam niyo, naiisip ko dito yung MUA Luxe London na velvet lacquer, pero mas softer. Para siyang NYX Soft Matte Lip Cream, pero mas tumatagal. Kasi yung Soft Matte Lip Cream, ilang ano lang yun, sandali lang. Kumbaga parang retouch ako na retouch dun eh. Pero itong hindi. Alam niyo, yung hirap niya nga ang tagalin. Kailangan mo ng makeup remover. I will be doing a separate review and swatches kasi kumuha pa ako ng maraming shades dahil nga nagustuhan ko siya. Hindi ko na masyado i-elaborate kung bakit ko siya nagustuhan kasi magkakaroon ako ng review nito and swatches. So, abangan niyo yan. I recently attended an Olay event and I got this doon sa event na yan, itong Olay Deep Moisture with Honey. Alam nyo, this is the next best thing kung hindi kayo mahilig mag-lotion, kagaya ko. Lalo na ngayon, mainit. Mataba ako, yung skin ko nasa-stretch, yung sa chan ko nasa-stretch, para maiwasan yung kamot-kamot. Kasi syempre, pag nagda-dry yung skin, makate, diba? Alam nyo, nakatulong tong Olay na to. Kasi hindi nga ako mahilig mag-lotion. Kaya, ito yung nagustuhan ko tong Olay body wash. And sobrang bango niya. Kaya hindi ko na kailangan talagang mag-lotion. Kaya, yay! Yay for Olay. Ang ginagamit kong facial wash ngayon kasi medyo medyo meticulosa ako sa mga nilalagay ko sa mukha ko, lalo na sa skincare. Siyempre, I'm pregnant. Itong Human Nature 100% natural purifying facial scrub. Since it has no harmful chemicals, ito yung ginagamit ko ngayon. So, madalas dito sa nose area kasi yan talaga ang, oh my gosh, ewan ko nga ba, ano ba nagaganap dito sa ilong ko. Lumalapad na nga siya,
Tapos dumadami pa yung blackheads, whiteheads ko. Pero anyway, ganun talaga ang buhay. Ang hindi ko lang gusto dito is yung smell. Pero I can't complain kasi basta importante walang harmful chemicals. Next is hand wash. Aqua Vera liquid hand wash. Ang bilis kagad maubos. Alam niyo, sinipag yung anak ko. Sinipag si Jay yung maghugas ng kamay. Dati hindi siya mahilig maghugas ng kamay. Alam niyo, technique lang sa mga mommies. Siya papiliin niyo ng scent ng hand wash. Kasi once na magustuhan niya or pag nakapili siya ng hand wash na yun, lagi niya maaalala ang tendency mas gugustuhin niyang maghugas ng kamay. Kasi yun yung nangyari kay Jay. Kaya yun. Itong Aqua Vera, this is available sa Watsons. But I have a giveaway on my blog. If you wanna check it out, ilalagay ko yung link sa description box para matry nyo rin siya kasi ito yung pinaka-favorite kong scent or flavor or ano matawag dito? Variant. Yung Deep Ocean nose pack. So, I tried itong nose pack from RMK online shop. Ilalagay ko yung link sa baba if you're interested. Na-feature ko to sa vlog kasi pinakita kong paano ko nagtanggal nun and kung mahina ang iyong kung madirihin ka, wag nyo nang panoorin. Pero ilalagay ko yung link sa baba ng vlog ko. Title niya is Kadiri. Kadiri talaga kasi alam niyo hindi ko akalain na ganun karami yung whiteheads and blackheads ko na nakuha niya. This is made in Thailand. Ito yung solution. Ilalagay mo muna yung solution tapos saka mo ilalagay yung paper. Tapos pag nag-dry siya, ako nga wala pang 10 minutes tinanggal ko na eh kasi hindi ako makahinga. Mali yata yung pagkakalagay ko. Magugulat kayo sa dami ng makukuha niyo. Hindi ko nga rin akalain eh. Pero, ingat lang din kasi ako nagdugo yung ilong ko. Pero hindi naman siya nag-iwan ng sugat. Nagdugo lang siya. Parang siguro sa sobrang dikit nung solution. Nahila yung skin ko. I think ang tagal na since last time ako nag-share about my hair. Ang paborito kong conditioner ngayon is itong Pantene Pro V 3-Minute Miracle Conditioner Hair Fall Control for smoother and shinier hair. Ito pangalawang bottle ko na to. Sa mga nagtatanong kung anong ginagamit ko sa aking hair, kaya mukha siyang shiny, alam nyo, minsan sa conditioner lang talaga. Yung conditioner lang ang nagpapaganda. It smells good, nakaka-smoothen talaga ng hair. Shinier ba yung hair ko ngayon? Ewan ko, pero sana mas shiny yung hair ko kaysa sa face ko. So, anyway, yun lang. That's it for my favorites this March. Ang haba na yata nitong video na to. As usual, ilalagay ko yung link sa description box or kung saan ko nabili. If ever man sa department store or sa grocery or anywhere else, check out the description box. And lahat ng link nasa baba rin. If yun lang. May sasabihin pa ba ako? Maraming salamat. Sana na-enjoy niyo tong video na to. Don't forget to thumbs up for more favorites video. See you again next time. Bye!